Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng Pilipinas sa ating mga kababaeng OFW. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cabonegro. At syempre, nandito pa rin tayo sa public agenda. Tama ba? Tama. Public agenda. Na dati namin sinatawag na kape sa Plaza Miranda. Pero dahil yung concept kasi ng Plaza Miranda, mga 70s pa ho yan. Panahon yun ni Roy. Ako, hindi naman. So, sinimplihan na natin. Public agenda. At mga updates din ito naman nangyayari dito sa ating bansa sa kasalukuyan. At alam niyo na po, pumutok na, sinabi ni Sara Duterte kahapon, na yung kanilang tatlong itlog, hindi pala tatlong itlog, sorry. Yung kapatid niyang dalawa, si Baste at si Paulo, at yung kanyang tatay, itatakbo daw sa Senado. Yeah. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado. So matatandaan nyo, si Paulo ay congressman ngayon. Si Baste ay mayor ng Davao. At siyempre, former president. Na sabi niya, retired na siya. Pero apparently, with his latest development again, mukhang mag-a-active sa politika again, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano mo masasabi dyan? Well, ang naalala ko... Okay ka doon? Excited ka ba na may tatlong Duterte na papasok sa Senado? Alam mo, sa totoo lang, mas excited ako. May mga bago sanang pangalan. Alam mo na yun, kasi sa dami ng problema natin, naghahanap tayo ng mga creative na solusyon na hindi pa natin naiisip. Sabi ng mga Duterte, creative sila. Sila na yung nandun noon eh. Meron pa rin tayong problema. Creative Creative si Duterte. Dati Pangulong Duterte. Una-una sa drug problem. Gano'n ba siya creative? Tinakot niya lahat. Tinakot niya lahat. Oo. At ginamit niya ang Estado para talagang to the full extent na pwedeng pigilan yung drugs. Kaya lang may epekto. Ang epekto niya, yan na yung nasa kaso ngayon sa ICC. Alam na rin natin lahat yun. So malaki yung cost, no? Napakalaki ng pero cost. Pero tumahimik daw naman ang bansa, sabi nila. Well, tumahimik, pero yung root cause, hindi naman tumahimik nga ba? Hindi mo tatawag na tahimik, Ricky, kasi parang yung mababaw lang yung surface lang yung naayos. Nung bang 6 years ni Duterte, may droga pa rin o wala? Meron. Hindi naman nawala siya totally despite all of that Kaya nga. Tapos nagpalit lang naman ng mga liderato yung malalaking drug syndicate. Ang maraming nadamay yung mga on the street na mga nila, ahente nila. Pero yung mga nagsusupply, mga middleman, mga nandiyan pa din. Wala namang hinuling ganon. Pero creative nga daw kasi, creative dahil nagkaroon ng kulay. Nagkulay red yung mga kalsada natin. Naging creative kasi ang daming nadamay. Daming nadamay. Yung taga-Caloocan, yung estudyante doon. That's right. Marami. Creative din si Paulo Duterte. Bakit naman daw? Nung congressman siya, napataas niya yung budgetary allocation ng Davao. Di ba? Buti pa Davao, Buti pa Davao. Paano kaya lahat? Si Baste creative din. Ano naman? Wala akong nabalitaan kundi yung creative niya sa pagpuputang ina o whatever. Magaspang magsalita yun. Resign! Parang hindi bagay kasi magsalita pag naggagaspang. Resign. Resign ka kung hindi mo, sabi niya kay Panelo? Kay Marcos Jr. Kay Marcos Jr. Kay Bongit. Kung hindi mo mahal ang bansa, if you do not love the country, resign. May dating kasi, Ricky, may dating na ang strong hand, bagay. There's something with him na hindi talaga bagay yung dating Parang hindi mo mapaniwalaan, parang mahirap pagkatiwalaan yung boses, yung the way he presents it. Hindi tulad ng tatay niya, medyo malayo, ginagaya, pero mukhang hindi swak. Hindi, siyempre kasi hindi naman credit. Nung bago mayor si Baste, ano bang ginawa niya? Ako nabalitaan ko, nag-shota siya dun sa ngayon kay Derek Ramsey na. Well, ginagawa ng isang kaedad niya na normal na mamamayan, pero nating unusual na serbisyo sa bayan. Walang mahabang credibility or track record na nabuo. Kaya siguro. Kasi pag nagsalita ka ng gano'n na strong hand, dapat naka-back up doon credibility mo. Pero sa kanila, sa pamilya Duterte, bilib na bilib sila sa nagawa nila Kaya sa tingin nila, pwede sila sa Senado. Well, lahat naman po ay may karapatang tumakbo sa Senado. Pero ang dilema natin dyan, yung overall ba, fundamentally, okay ba yung may mga fat dynasty and they're getting fatter?
Kasi dati yung uso lang Tin Dynasty eh. Oo. Si tatay, pag nag-retire na, susunod si anak. Tapos si apo. Pero walang incumbent na kasabay. Dati ganun ang kalakaran sa trapo. Ngayon iba na. Si nanay, si tatay, si kapatid, si uncle, si kabet, para sabay-sabay sila. Ang delikado po doon mga kababayan. Pag yan ay naupo na sa mga family meetings, ang family meetings nagiging meeting ng gobyerno sa lugar nila or national. Medyo delikado kasi ang mga normal na check and balances sa ating proseso hindi na ma-apply. Kung kayo po sa kalagayan nila na magkakamag-anak, na pwede naman mag-usap informally sa mga family gathering, maiiwasan nyo bang mag-decide doon? Di ba mangyayari? Pero delikado po yan sa national interest kasi yung mga check and balances na normal na nakalagay sa proseso ng pamamahala, nawawala pag pamilya na ang usapan. Teka muna, pagka pamilya, sa Senado ba may pamilya? Ay dami, no? May alam akong isa dyan na 3 beses tinatawag sa roll call. Si Mark. Ayan. Bilyar. O sino ba nanay niya? O di ba nga pag tinatawag sa roll call, Bilyar M, Bilyar S. Yan. Cayetano. Yeah, isa pa yun. Ilan ba sila? Dalawa, magkapatid. Sino pa ba? Yung Yung Estrada kaya na. Estrada. Kunyari, hindi ko na akong sinasabi kunyari. Totoo, baka mayroon silang pagkakaiba. Yung dalawang Estrada. Hindi lang sa apelido. Si Ejercito, pati si Estrada. Di ba? So, magkakapatid sila. Sino pa ba iba? Ang Binay, mawawala na kasi si Nancy. Yun, medyo teen yun eh. Si Nancy, pupunta na ng mayor eh. Medyo teen pa yan. At least hindi within the Senate. So, ang danger dyan kasi mga kababayan, di naman ang Senado ay family affair. Ito po ay national pillar ng demokrasya. So, sasabihin nila, demokratiko naman kami elected, so okay lang. Kaya lang, ang problema ko kasi dyan, hindi na-represent na maigi yung mga interest ng iba-iba na wala naman sa mga malalaking pamilya. Ngayon, kung itong tatlong Duterte tatakbo at manalo, kauna-unahan yan sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon din ng 3 senador sa isang pamilya. At ako naman, sa tingin ko naman, Karoy, bago mag-October, malalaman natin na talagang mukhang parang hindi yata itong 3. Sa tingin ko lang. Baka siguro magkaroon sila ng dilihensya. Hindi, delikadesa. Dilihensya o delikadesa? O baka magkaroon sila ng ganon at matanto nila na inimitical to the interest of the taong bayan, yung 3 kayong nandun. Para kay Bob, ano bang pinupursue? Ito ba? Tanongin kita, Roy. Pag sinabi mo Duterte, anong ibig sabihin yan? May pinupursue ba silang agenda? Well, para sa taong bayan. Ang huli kong naalala na maaari mong pwedeng tawaging systemic, yung federalismo, yung anti-crime campaign. Di ba? Yan ang mga... Okay, federalismo. Di ba nga anti-federal ang Senado? Sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan. So, ibig bagang sabihin, kung pupunta ng assured tayo na mag-shift na tayo into federal kasi may 3 Duterte na to? Well, mas malaki ang tsansa kung talagang siseryosohin nila yung pag pagdala ng agenda nila, mawawala yung Senado. Isa pa yan. Diba? And that's precisely the reason why ang usapin ng federalismo, pagdating sa political as a structural reform sa government, ay hindi nakakalusot sa Senado, di ba? Nakailang beses na. Kasi maapektuhan din yung integrity. So, anong agenda ang pursue ng 3 Duterte doon? Sa ngayon, din malinaw kasi hindi naman nauuna yung pagpapakilala, natatakbo silang sabay-sabay bago yung agenda. Na isa pa pala sa problema natin madalas, Ricky, no? Nauuna yung kwentong drama ng pamilya kaysa doon sa kwentong bayan, yung dahilan kung bakit ba kailangan may ganito. There has to be a reason why coming from one family, ay kailangan sabay-sabay silang pumasok. Pero ang nangyayari, yung kwento mismo ng pagpasok ang nagiging kwento, hindi yung bakit. Ano dating yan? Para sa bayan? Anong interest yan sa bayan? Malay mo si Baste, ang agenda niya, anti-smuggling. Okay. Ba't hindi inuuna yan? Dahil dati na-link yung pangalan niya sa smuggling. So, baka ganun. Okay. Di ba? Okay. Si Duterte, anti-tokhang. Baka yun ang agenda. Di ko alam. I cannot imagine na bigla siyang babaliktad ng gano'n. Hindi, 360 diba? degree. Pero pwede. Diba? Knowing Duterte. Si Baste, ano man maganda kay Baste?
i-revise niya yung slander law. Okay. Di ba? Pero grabe namang mga surprises yan, Ricky. In a way, nakakatong malaman yan. Kasi hindi ko maubos maisip ano ang agenda nila. Ang nakikita ko lang agenda dyan is number 1, itong tatlo na ito, tama ka, para mapag-usapan sila hanggang October, hanggang May. No? Para may power. Kasi ngayon, ang perception, nawawalan sila ng power. That's right. Nawawalan sila ng influence dun sa Philippine local politics. Yes. At sa national politics as well. Yes. So, kinakailangan nilang, kasi ang tingin nila is, si Duterte, ang dating Pangulo, mataas pa rin sa survey. Ergo, kailangan siya pa rin na nandyan. Okay. Di ba? Kung ano man ang tunay nilang plano, pagdating ng October. Sabihin na natin kung anong tunay na plano sa tingin natin. Sa mga naririnig namin. Okay. Ang tunay na plano is, yung mga haka-haka daw na si Baste ay ayaw nang mag-mayor, totoo yun. Okay. Verified. Verified yun. Pero yung sinasabi na pupunta siya ng Senado, medyo hindi pa natin alam yun. Malamang yan siguro, sa hindi. Smoke and mirror lang yan. Si Paulo Duterte, ganun din. In fact, si Paulo Duterte, sa to lang, family man yan eh. Ngayon, kung tatakbo ka ng Senado, kakainin yung oras mo yan. Malamang sa hindi, baka hindi rin yan yung nasa utak niyan. Now, si former President Rodrigo Roa Duterte ay 79 years old na po. So, kung 79 years old, sa palagay po pupunyo pa yan. Makakalibot pa yan magmula apari hanggang ulo. Malamang sa hindi. Di ba? So, kung ano man ng Senado yan, magdadalawang isip din yun. Kasi kung makita nyo ang dating Pangulo ngayon, napaka-weak na ho eh. Sa paglalakad nga ho, may cane na eh. So, ba't nyo pagagamitin sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang totoong kaibigan ng mga Duterte, ang magsasabi dapat sa kanya na dapat mamahinga ka na. Ibig sabihin, diyan ka lang sa bahay at alagaan mo yung mga apo mo. Yun yung dapat. Dapat. At maging statesman ka, tagapayo. Diba? Dapat ganun na yung role eh. Kaya lang parang lumalabas na baka siya yung pumalit as mayor, bumalik ng mayor ng Davao. Pero alam mo, pag ganun kung yan ang totoo, ibig sabihin, gusto lang talaga nilang i-maintain. Hindi, meron ding rason meron na sila ngayon. Bakit kinakailangan tatlo? Kasi kapag bago mag-September, bago mag-convention, kung anumang political party yung bubuin nila, klarado dun sa mga politicians na may say dapat sila dun sa 3 post dun sa 12 na kandidato ng Senado. Yun ho talaga yan. It's a play. It's a political strategy. Sa tingin ko lang, I might be wrong, baka talagang pagkatapos itong broadcast na to hindi, tatakbo talaga kami Senado. Di go ahead. Diba? Kasi yan, ang risk doon, ang malaking risk dyan mga kababayan ay ito. Kapag yan 3 na yan, tumakbo, kung lang, ipagpalagay na talaga natin na talagang gangho talaga silang tumakbo. Biglang natalo. Biglang natalo. Bakit hindi matatalo? Ito pong midterm na election nito ay napakasikip po. Napakasikip niyan. Ang dami hong mga dating senador, kakandidato, re-election. At maraming dating senador pa na hindi tatakbo niya yan. Sa dami niyan, no? At malamang yan magkaroon ng confusion sa balota dahil 3 Duterte, malamang sa hindi yan, baka matalo doon ng Duterte. Matalo isa man sa 3 Duterte, ang balik ho niyan, hindi yun naman kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang balik niya kay Sara. Kasi that will have an impression na super weekend na as a political brand si Duterte, ang mga Duterte. So, ano epekto niyan? Within 3 years na yan, na maging vice presidente pa rin ng Sara Duterte, yung support na kailangan nila, which is logistical support, baka ho kumunti yan o baka eventually, baka nga mawala. Kasi magkakaroon ng impression na spent political force sila. Ayan. So, yun po yung, tingin ko naman baka nakita na rin nila yan. Yun po yung danger, no, nung naging pronouncement. Kasi tayo, kung mapapansin nyo, mga kababayan, may mga nagko-comment sa amin, anti-Duterte. Hindi po. Ang totoong kaibigan ay nagsasabi ng tapat at maluwat. Di ba?
Ang habol natin dito, Ricky, yung interest ng bayan, ano? Hindi ako galit kay Duterte. Personally, hindi. Ako din. Ang kini-question ko sa kanya, yung policy niya, kasi sa tingin ko naman sa kanya, mabuting tao naman siya eh. No, nagpapatay lang. Pero, mabuting tao naman siya. Di ba? Meron naman siyang marubdob na hangaring tumulong sa mga kababayan. No? Andangan nga lang, iba kasi yung perspective niya eh. Dinala niya yung perspective niya sa local executive, sa national, which na hindi pinag-aralan. Yun yung naging basehan eh, kung bakit bumagsak yung, hindi naging successful yung Duterte administration. Kasi they thought, sa political circles sa Pilipinas, merong prevailing belief na ang national is actually local. Okay. So, literal nila yon. Kala nila kung anong pwedeng magawa doon sa lokal, kung paano gawin, pwede ring i-apply sa national. Oo, pwedeng i-apply. Na ibang-iba. Ibang-iba siyempre. Ibang-iba sa katotohanan. Kung i-apply mo yung ginagawa mo sa local, nagpapatay ka ng tao. Hindi, papatay ka ng tao. Nagkukulong ka ng mga tao doon, etc. Oo, strong hand. Oo. O may nakita kang wedding lord, kaya mong padukot, tapos mawala na kagad yung ano na yun sa city mo. Hindi mo naman pwede agad-agad gawin yan sa national eh. Kasi may mga factors pa eh. Nagsubok nga lang kayo magpakulong ng isang senador. Kita nyo, absuelto. Absuelto pa. Yun Tumagal nga lang. Yun pa isa. Diba? Kasi yan, well, we can now say it's Trump charges kasi ang korte na nagsabi. Diba na wala namang base yan. So Trump up yun. So imagine that yung fallout nun. So, kung ako sa mga Duterte, pag-isipan nyo mabuti yan kasi malaki rin ang political risk. Hindi yan propaganda lang. Na pwede nyo i-consolidate yung puwersa nyo. Dahil sinabi nyo na 3 yung sa Duterte ang tatakbo. Sa totoo lang, marami ako nakausap, nandiri sila dun eh. Palagi ko na overestimate nila, Ricky. Hindi nila naisip na ang ganitong move will be seen as a desperate move. In fact, ako ganun ang tingin ko. It seems like a desperate political move rather than a good news for most people. They probably think na good news ang dala-dala ng ganong move. Pero hindi po. Mukhang ang dating sa kanya is it's a very desperate move. Ngayon, nagdadalawang isip tuloy kahit yung mga ibang sumusuporta sa kanila noon. Political pantasa mo kasi, Anas. Ang tingin ko, sa sobra kasing napunta... Isipin mo kasi kung ikaw, halimbawa, mayor ka. Tapos bigla kang shook, bumulusok pataas papunta ng Pangulo. Di ba hindi ka medyo parang yayabang-yabang nun? Oo, magbabago ang pananaw mo nun. Di ba parang maging proud ka sa sarili mo, shit, naging Pangulo ko, hindi ko naman pangarap. Ang problema kasi dyan, Ricky, halimbawa, nabigyan ng pagkakataon maging Department of Education Secretary, si Sara. Sana, ginandahan na lang ng napakaganda sana na performance ang pinakita maganda naman doon. siya, di ba? Maganda naman siya, magaling naman siya, kaya naman niyang gawin. Pero sa totoo naman, ang naging performance niya, parang bitin. Correct. But di ba yung opportunity na gano'n, dapat yun hindi sinasayang. Kaya ang dating sa akin, para bang, di ba dapat doon na lang muna sila nag-solid na pagpupursige. Kaysa yung forma ng ganyan, kasi yung dating ng forma, parang nakakasawa na. Parang nakakasawa na. Parang ang dami na nagka-question, nakakaumay na. Diba? Dinaan tayo sa maraming format pangako. Nag-work yan nung lokal kayo. Nung nagsimula kayo mag-national, nakita yung mga butas. Hindi ba dapat na sa mga national na position mo na i-solid mo na ninyo? Tama. Bago kayo magdagdag ng iba? Wala naman po sigurong masama kung maraming magsilbi sa inyong pamilya. Pero may kalidad din na hinahanap ang sambayanan. Kailangan may resulta ang inyong public service. Medyo bitin lang po. Medyo bitin po ang pinakitang performance ng isa. Pagkakatiwalaan ba namin ang 3 pa? Patilalahanin nyo Republika ho tayo, hindi naman tayo kingdom. Isa pa yan. Diba? So kung tingin mo sa pamilya mo ngayon, ikaw ay royal political family, lahat ng nangarap na ganyan, nasira. Tama. Diba? Tama yan. At may hangganan po, may tolerance level po. At tandaan nyo po, nasa lagay tayo ngayon, nasa isang delikadong lagay ang bansa ngayon. Real and present danger, yung mga external threat,
at napapasok na sa internal natin kasi nasa loob na rin yung mga kalaban natin. Oo. So itong mga ganitong pagsasayang, sa akin kasi Ricky, parang pagsasayang ng oras ba? Na pwede sanang tutukan yung mga real problem. Nauubos ang oras nating kakadrama, parang may drama, merong entertainment na nangyayari sa politika. Sawa na po kami dyan. Sawa na kami dyan, oo. Sa susunod po naming episode, tatalakayin namin yung sinasabi ni Karoy na mga external at internal threats sa pagbabalik po ng public agenda.